Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y sugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat nagsasalita siya, hindi sa ganang kaniyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kaniyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Fatima. Mayo 13, ang anibersaryo ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa 3 batang pastol sa Fatima, Portugal, taong 1917. Nagpakita siya kina Lucia at sa kaniyang mga pinsan na sina Francisco at Jacinta. Ang kwento po ng Fatima ay nagsimula noong 1916 nang sa kabila ng kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig at 1 taon bago inilugmok ng Rebolusyong Komunista ang Russia, isang nagniningning na anyo ang nagpakita sa 3 bata bilang anghel ng kapayapaan. Iisang aparisyon ng babaeng nakadamit na purong puti, mas maliwanag pa kaysa sa araw, ang nagpakita sa 3 bata. Nakasuot ang babae ng puting kapa na napapaligiran ng ginto sa mga dulo at may hawak na rosaryo sa kaniyang kamay. Inanyayahan sila ng babae na manalangin at maging deboto ng banal na Trinidad at dasalin ang rosaryo araw-araw upang magbigay
ng kapayapaan sa mundo at paghupa ng digmaan. Si Maria ay isa po sa ating inspirasyon kung kapayapaan, kaayusan at kadalisayan ang ating pag-uusapan. Siya ay tahimik at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos at ang kaniyang pagsunod ay naganap dahil marunong siyang makinig. Kaya nga, akmang-akma din ang nangyayari sa ating kapaligiran na kung saan laging mayroong ingay at digmaan. Hindi pagkakasundo sa pamahalaan, pag-aaway ng mga bansa, iba't ibang opinyon at iba't ibang kuro-kuro. Ngunit ang turo sa atin, kapayapaang hatid ni Jesus Nazareno. At ang kapayapaang ito matatagpuan sa pananampalataya ng puso. At naniniwala ang ating puso na ang Diyos ang pinakamahalaga at kaganapan ng ating buhay. Kaya nga kung may masigit sa ating buhay, dapat marunong tayong sumunod sa kaniyang utos. Hindi dapat isusulong ang personal na kagustuhan, kung hindi isinasaalang-alang lagi ang kalooban ng Diyos. Uulitin ko po mga kapatid, hindi ang personal na kagustuhan natin ang dapat isulong, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sa isang taong nagnanais matupad ang kalooban ng Diyos, marunong siyang makinig. Marunong siyang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagkat narinig natin sa ating ebanghelyo ang patnubay na ibibigay at isusugo sa atin ng Diyos Ama at ni Jesus, ang magbibigay liwanag sa ating kaisipan at ang magpapatotoo na si Kristo ang tunay nating tagapagligtas. Kaya ang isang tao na isinusulong lagi ang sariling kagustuhan, nangangahulugang hindi marunong makinig sa turo ng Diyos. Hindi nagbubulay ng kaniyang mga salita. Bakit mo naman nasabi, Father? Dahil ang mahalaga po sa ating pagdarasal ay hindi upang sumunod ang Diyos sa ating kagustuhan. Kung hindi sa ating kagustuhan, mas paghahariin natin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sa ating panalangin, sinasabi natin, maganap nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kagustuhan. Sa ating pagdarasal, hindi ang Diyos ang pinasusunod natin sa ating mga kahilingan, kung hindi sa ating pagpapakumbaba, sa ating pakikinig. Hinahayaan natin ang ating sarili na magparaya at bigyang daan ang plano at kalooban ng Diyos, sapagkat ang plano ng Diyos ang siyang magbibigay kaganapan sa ating puso. Kaya nga nagkakaroon ng pag-aaway at digmaan, hindi yan produkto ng pagninilay ng salita ng Diyos. Ang kaguluhan, hindi produkto ng espiritu ng katotohanan. Ang dulot ng banal na espiritu, bagamat iba't iba ang saloobin, pinagbubuklod tayo sa iisang hangarin.
mayroong pagkakaunawaan, mayroong pag-uusap, at mayroong kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag ang tema at hangarin ng aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bansa. At higit sa lahat, kapayapaan ng ating mga puso. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.